Number two. Number two. Number two, chismis ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko. Ayan. Number two, chismis po nila. Biblia lang daw po yung paniwalaan. Yan o, basis. Sabi nila, Biblia. Anong talata sa Biblia? Na nagturo ang Panginoong Kristo at ang mga apostol na Biblia lang yung paniniwalaan. What? Ang dami-dami na pong pumapasok po dito, pero until now, hindi pa makapagbibigay ng talata na nagtuturo ang mga apostol at ang Panginoong Kristo na Biblia lang yung paniniwalaan. Diba? Wala eh. So ngayon, tatanungin natin, sige, ano basis? Ang basis nila, Isaiah chapter 34 verse 16. Wala, hindi pa yan Biblia eh. Part lang yan ng Biblia. Sabi nila, 2 Timothy chapter 3 verse 16, part lang din po yan ng Biblia. Hindi po makakabasa dyan na yung sinasabing Biblia that composed of Old and New Testament. Old and New Testament, yan yung ginagamit ng mga apostol po noon. Hindi. So ngayon, another chismis na naman yan. Another story or inventong kwento na naman yan. Bakit? Kasi sa panahon ng mga apostol, wala po silang bit-bit na librong Biblia. Kasi at that time, hindi pa po invented yung printing machine. Na-invento po yung printing machine noong 14th century by Johannes Gutenberg doon sa Germany. So ibig sabihin, before 14th century, kung may mga aklat man, yung papel na ginagamit po nila is yung mga ano ba yan sa Tagalog, o mga balat ng mga tupa or yung mga ships. Yon, papatay muna sila ng 250 ships before pa nakagawa sila ng tinatawag na Biblia. And before 3rd century, itong tinatawag na mga kasulatan, hindi po isang libro o compiled books, hindi. Mga manuscript po yan. Kaya nga po, merong tinatawag collection kasi mga fragments po yan eh. Fragmented po kasi at the time eh. Kinokolekta po yan. Then syempre, yung nagkolekta, yun meron pong basbas, meron pong guidance ng banal na espiritu. Bakit? Kasi para, siya po yung nakakilala eh. Kung ano po yung inspired at saka hindi inspired. Yan po mga sir. So ngayon, ang mangyayari, kung sasabihin po nila na Bible alone lang tayo, Bible lang paniwalaan, chismis yan. Kwento po yan ni Pastoy. Hindi po yan turo ng banal na kasulatan at ng tradisyon ng pananampalataya, lalo na po sa kasaysayan. Yan po mga sir. Yan po yung number 2, chismis or kwento ng mga Pastoy.